Tila hindi natatapos ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at ngayon ay nadagdagan pa ito ng bagong banta mula sa mga Uyghur fighters sa Syria. Ayon sa ulat ng The Economic Times, nagbabala ang Turkestan Islamic Party, TIP, isang militanteng grupong Uyghur kay President Xi Jinping na isusunod nila ang China matapos ang matagumpay nilang kampanya laban sa gobyernong Assad ng Syria. Ang grupong ito ay tahasang nagpahayag ng kanilang layunin na palawakin ang kanilang laban, hindi lamang sa Middle East, kundi pati na rin laban sa China. Pero bakit nga ba tila galit na galit ang mga militanteng grupong ito sa gobyerno ng China? Yan ang ating aalamin. Sino ang mga Uyghur at bakit galit sila sa China? Ang mga Uyghur ay isang Turkic ethnic group na nakatira sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region sa Hilagang Kanluran ng China. Ang kanilang kultura ay malapit sa mga bansang Turkic tulad ng Kazakhstan, Uzbekistan at Turkey at karamihan sa kanila ay mga Sunni Muslim. Kilala ang Uyghur sa kanilang natatanging wika, musika at tradisyon na malayong malayo sa dominanting Han Chinese culture ng China. Sa kabila ng pagiging autonomous region, mahigpit ang kontrol ng gobyerno ng China sa Xinjiang. Ang lugar na ito ay mahalaga sa China dahil sa yaman nito sa langis, gas, at pagiging bahagi ng Belt and Road Initiative. Ngunit para sa mga Uyghur, ang matinding militarisasyon at kontrol ng gobyerno ay nagdulot ng tensyon at pagsupil sa kanilang identidad. Ang galit ng mga Uyghur ay nakaugat sa matagal ng kasaysayan ng diskriminasyon, pang-aabuso at kawalan ng kalayaan. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagkakakulong ng libo-libong Uyghur sa tinatawag na re-education camps simula noong 2017. Ayon sa gobyerno ng China, layunin umano ng mga kampong ito na labanan ang terorismo at ekstremismo. Subalit ayon sa mga ulat, pinipilit ang mga nakakulong na talikuran ang kanilang relihiyon, tanggapin ang kulturang Han at sumunod sa mga patakaran ng gobyerno ng China. Bukod dito, sinupil din ang relihiyosong kalayaan ng mga Uyghur. Ipinagbawal ang mga pangunahing Muslim practices tulad ng pag-aayuno tuwing Ramadan, pagdadasal sa mga moske at pagsusuot ng hijab. Binabantayan din ang mga relihiyosong leader at pinipigilan ang paggamit ng Quran. Kasabay nito, sinisikap ng gobyerno ng China na burahin ang wika at tradisyon ng mga Uyghur. Isinara ang mga paaralang nagtuturo ng wikang Uyghur at pinalitan ang mga ito ng pagtuturo sa Mandarin. Bukod pa rito, sinisira ang mga moske at sinaunang Uyghur landmarks bilang bahagi umano ng modernisasyon. Dagdag pa rito, may malinaw na ekonomikong diskriminasyon laban sa mga Uyghur. Sa kabila ng yamang likas ng rehiyon ng Xinjiang, karamihan sa mga Uyghur ay nananatiling mahirap. Ang mga oportunidad ay mas napupunta sa mga Han Chinese na ipinapadala sa Xinjiang upang palakasin ang rehiyon, dahilan upang mas lalong maipagkait sa mga Uyghur ang pag-asenso at karapatan sa kanilang sariling lupain. Dahil sa matinding pang-aapi, nagkaroon ng mga radikal na grupo mula sa komunidad ng Uyghur tulad ng Turkestan Islamic Party, TIP. Ang TIP ay isang militanteng grupo na may layuning palayain ang Xinjiang mula sa China. Ginagamit nila ang digmaan sa Syria bilang pagsasanay para sa kanilang mas malaking plano, ang paglaban sa China. Ang TIP ay nakikilahok sa jihad laban sa China. Ginagamit nila ang mga natutunan sa digmaan sa Syria para maghanda sa posibleng pagbabalik sa Xinjiang. Ayon sa mga ulat, malakas ang paniniwala ng TIP na ang kalayaan ng Xinjiang ay parte ng kanilang relihiyosong misyon. Ang galit ng mga Uyghur ay hindi lamang isang isyu ng relihiyon o kultura. Isa rin itong hamon sa pagkakaisa ng China. Ang kaguluhan sa Xinjiang ay nagiging banta sa pandaigdigang reputasyon ng Beijing, lalo na't lumalabas sa maraming bansa ang alegasyon ng genocide laban sa mga Uyghur. Ngunit sa kabila ng lakas ng TIP at galit ng Uyghur, mahirap nilang harapin ang isang higanteng militar tulad ng China. Patuloy pa rin ang gobyerno ng China sa paggamit ng puwersa upang panatilihin ang kontrol sa Xinjiang habang sinusubukan nilang linisin ang kanilang imahe sa international community. Ang papel ng China sa pagbagsak ng rehimeng Assad, habang tila malaki ang naging papel ng China sa Syria noong digmaang sibil, hindi ito kasing lalim ng iniisip ng marami.
Kahit 8 beses ginamit ng China ang kanilang kapangyarihang magveto sa United Nations Security Council, UNSC, upang hadlangan ang mga resolusyong naglalayong alisin si Assad sa pwesto. Pero hindi ito dahil espesyal si Assad para sa China. Mas malamang, ginawa ito ng China dahil takot silang maapektuhan ang kanilang sariling bansa. Noong kasagsagan ng Arab Spring, nagkaroon ng malawakang protesta sa China, lalo na sa Tibet at Xinjiang. Nang sumali ang libu-libong Uyghur sa digmaan sa Syria para sanayin ang kanilang sarili sa pakikidigma, nabahala ang gobyerno ng China. Iniisip nila na kapag natalo ang gobyerno ni Assad, babalik ang mga rebelde sa China na may dalang mas malupit na kaalaman sa pakikibaka. Ang babala ng China sa Pilipinas. Samantala dito naman sa West Philippine Sea, muling nagbabanta ang China sa Pilipinas. Ayon kay Wu Qian, tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China, ang Pilipinas daw sa tulong ng Estados Unidos ay patuloy na gumagawa ng gulo sa rehiyon. Binanggit pa niya na mas titindi ang tugon ng China kung hindi raw titigil ang Pilipinas sa mga hakbang nito. Ngunit kung susuriin natin, tila hindi kayang itanggi ng China na ang suporta ng US sa Pilipinas ay nagbibigay ng lakas loob sa ating bansa na ipaglaban ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, mariin pa rin ang paninindigan ng China na kanila ang Spratlys at Scarborough Shoal. Sa kabila ng matinding pananakot ng China, kinakailangan nating panatilihin ang ating posisyon. Tulad ng sinabi ng Philippine Navy, handa tayong gumamit ng gray zone tactics upang tugunan ang mga agresibong kilos ng China sa ating teritoryo. Pero sapat na nga ba ito? Malinaw na hindi natin kayang harapin ang China ng mag-isa. Kailangan natin ng mas matibay na alyansa sa mga bansa tulad ng US, Japan at Australia upang protektahan ang ating interes. Ang malawakang impluensya ng China sa gitnang silangan. Hindi rin maikakaila na tila inaabot na ng China ang impluensya nito hanggang sa Middle East. Kamakailan, pinangunahan nila ang mga kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran at nag-organisa ng Beijing Declaration para sa pagkakaisa ng mga Palestinian factions. Ngunit sa kabila ng mga diplomatikong galaw na ito, hindi pa rin natitinag ang mga militanteng grupo tulad ng TIP. Ang tanong, hanggang saan aabot ang tensyon na ito lalo na't lumalakas ang panawagan ng TIP laban sa China? Tila tumitindi pa ang mga hamon na hinaharap ng China mula sa kanilang tensyon sa Pilipinas hanggang sa banta ng TIP sa Syria. Dumarami pa ang gustong bumangga sa China. Para sa atin, hindi lang ito usapin ng China o Syria. Isa itong paalala na ang tensyon sa rehiyon ay maaaring makaapekto rin sa ating bansa. Kaya't kinakailangan nating maging mapagmatsyag at masigasig sa pagprotekta sa ating interes. Ano sa tingin ninyo ang magiging hakbang ng China at Pilipinas sa isyong ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.